ang kanilang upasala. Mga wikang gawa-gawa, mandaraya palibasa, lupit ng walang kamukha. Mayroon ding nahibuan na mga tao sa bayan, ngunit at lalo makapal ang naniwalang matibay sa mga mahal na aral. Yoong ang siya mula na ng pang-aaral sa na pawang na nga penitensya at totoong nangagtika sa kanilang gawang sala. Doon na nga pinunuan ang pangangaral sa tanan, ninibot ang buong bayan, ang sangmundo'y kinalatan ng apostoles na tanan. Ano pat nagkatotoo, yarong winika ni Kristo, na ang mga disipulo magpapahayag sa mundo ng kaniyang ebanghelyo. Nang maghiwa-hiwalay na, apostoles na lahat na, ang Birheng Santa Maria, sa Jerusalem tumira, mangangaral na talaga. At ang gawa araw-araw ay ang parating dumalaw sa mga at lansangan na totoong nilakaran ng anak niya yang pumanaw. Ano pa at walang likat ang pagdalaw at paghanap sa iniwang mga bakas, mga lansanang ilakad ng kaniyang sintang anak. Siya'y may kaibigan, dalawang babaeng mahal. Tuwin ay sinasamahan sa pagparo at pagdalaw nitong mga santong lugar. Ano pa nga si Maria, walang ginagawang iba, kundi tumawag tuwi na, paampun at pakalara sa buong daag niya. Manangay isang araw, itong inang namamanglaw, manalangin kapagkuan, at dumating siyang tunay sa anak niyang marangal. Ito ang ipinagbadya, o anak kong sinisinta, buhay niya ring kaluluwa, kailang oras pa baga tayo'y muling magkikita. Kailan matitignan iyang mukha mong malinaw, na pinanganganinuhan ng tao sa santinakpan dito sa lupang ibabaw. Haling panahon at oras, muli tayong maghaharap. Inamong lipos ng hirap, ay walang daang lumuwag bunso kundi sa kaharap. Anak ko'y magdalati ka, na ako'y iyong kunin, at ang kita ay makita sa bayan mong maligaya na maluhal ating gloria. Di ko mabata muntiman, ang kita'y hindi matingnan,
Malaki ang aking lumbay, kaya bunso ko at buhay ako'y huwag pabayaan. Mabalinok at mahabag sa pagdating ko't pagtawag. Yamang kita'y siyang anak, tingni ang inang may hirap, lumuluhat, umiiyak. Bunso ko'y iyong kuha, yaring aking kaluluwa. Yamang mahabang araw na hindi ka nakikita, tuwa ko'y kung kaharap ka. Marami pa at makapal ang daing ng inang mahal, ay nanaog na kapagkuwan, isang anghel na marangal siya'y pinag-uusapan. Anang anghel na maganda, Aba Ginoong Maria, ako po'y sugong talaga ng anak mong sinisinta, ito ang pabili niya. Ng anak mong minamahal, inakyat ko pong tunay sa malwala ating bayan. Ako po na may kasama, bukas kong parituhan ka, kaya ngayoy matuwa na, ang pong ko ay magsaya at ito'y pagpagsala. Ang sagot ng inang bayan ay, sorry, anghel, kung gayon ang iyong turing, ayon at inyong sabihin itong lahat at sa atin. Sabihin mo't ipahayag sa Diyos ko't aking anak, paparituing humarap ang apostoles na lahat na kasama kong alagad. At bago ako mamatay, sila'y aking matitiknan, at ako ay paalam, tuloy makipanayayam ng madlat maraming bagay. Nagpaalam at nanaw na ang anghel na sugobaga. Ang apostoles na tanan, dumating ding dinaliban, kahimat malayong bayan, sa senakulo'y nagpisan sa Diyos na kalooban. At ang ibang mga tao, nakaibig at katoto, nitong birheng masaklolo, nagsidalaw sa tahanang sinakulo. Ang birey nagugulaylay sa katriniyang hihigan, dooy pinangangaralan ang apostoles na tanan tungkol sa pagsusunuran. At doon ipinangusap sa doroong humaharap, yung wikang masasarap, nasukat kamta ng lahat at ikaaliw sa hirap. Aniyay ako'y patay na, totoo ring ako'y buhay, kayo'y di malilimutan, iadyat tutulungan sa pangambang ano pa man. Ako ang magkakalara
at magtatanggol tuwi na. Sa inyo irog kong sinta, na sumunod tumalima sa aking ng anyaya. Dito na nga't kapagkuhan, sila ay binendisyonan. Kaluluwa'y biglang nanaw, parang natutulog lamang ang biring ka. Ang bunsuring anak niya, ang dumapit at kumuha ng kaniyang kaluluwa. Madlang anghel ang kasama at iniyak sa gloria. Ang apostoles na lahat na duroon humaharap at 10 ibang alagad nagsitangis at umiyak, lumbay na walang katulad. Ang poong Birheng Maria, katamisan walang hanggan, ina ng Dibina Grasya, sino ang magkakalara sa aming nangulila? Sino ating daraingan dito at sa sanggunian at sa kunang dumaraan? At sino man magtatangkakal, kundi ikaw, Birheng mahal. Ika nga po'y dili iba, ang estela'y matuti na mapagtanggol, mapag-adya, mapagturo sa lahat na ng sukat ikaginhawa. Sino man ang daraingan ng aming ang kababaan at sino man magtatangkakal, nyaring aming pagkabuhay sa dagat ng kapaitan. Pait na walang kapara ng aming pangungulila, anong ikagiginhawa, puso't namin kaluluwa, kung ikaw ay di makita. Inang mahal na di man dapat, ngayon ay nagsitatawag, ang mga imbing alagad at sa aming paghihirap, mata mo po ay ilingap. Kami iyong idalangin kay Jesus, anak mong giliw, ipagtanggol ng magaling, kaluluwa'y buhay namin, sa pangambang sasapitin. Natutuwa at nagsasaya, kami pong nangungulila, silaya ng iyong mata. Madapat di maisipang kanilang pananangis, malayang dibdib sa malaking pagkahapis niyong mga apostoles. Aling katigas-tigasan, pusong matigas sa bakal, doon ay hindi matunaw, makita at matingnan. Yaong mahal na larawan, mukha ay nagliliwanag, iyong katawang mapalad, bango'y humahalimuyak, dikit ay ganap na ganap. Iyong ina ng Mesiyas, ang kalagitang angeles magpupurit, umaawit, tuwang walang kahulilip, ligayang hindi maisip, nito mang pantas na bait. Marami namang may sakit doon ay nagsingalapit na pawang napagsitangis, hirap nila ay binihis ng tuwang di maisip. Halos buong sambayanan na paroon nagsidalaw, na nagsisikip ang bahay, marami pa at makapal ang taong nasa lansangan. Sa malagyan ng sapot ang biri ipinanao,
pagtulog isa't isa'y dumudulog yaong mga disipulos. Pawang may lumbay sa loob. Agad nila Marami namat makapal ang taong nangapagsilao hanggang dumating sa hukay. Sukat namang ipagtaka natin at ikabalisa, malang kaaya-aya ng Diyos na Poong Ama, nang ilibing si Maria. Bagamat hindi mabilang ang kanilang itinlaw, ngunit kahit isa naman doon ay walang namatay sa hanging lubang masasal. Doon sa isang aldeya ng Getsemani, lagwerta, may handang hukay sila na pabaunang talaga sa bangkay ng Birheng Ina. Ay anong ay di mumating doon sa mahal alibing na ilagay na ang Birhen bay na walang kahambing ng taong nagsitingin. Pinagyaman, yaring arikit na hukay, sinalit kapagkuhan at sa kanila tinakpan, niyaong batong nalalaan. Nang nailibing na yaong bangkay ni Maria, nang agsuwi na sila at iba'y nang agsitira sa libingang mahal niya. Doon sila nanambitan, tatlong kalumbay-lumbay, hindi ibig panawan, lisanit suman dinaliman, ang sabirheng inang bangkay. Sila na may nakarinig niyong sari-saring boses, aliliwang tinig ng tanang mga apostoles, pisasayang walang palatid. At doon din sa baunan na may amoy na suminga, bangong hindi ano lamang, nakapawit, nakaparam ng kanilang kalumbayan. Pinagtanto tibin. Marunong nagbadya, apostoles pa, taon at edad, ay 72 nang maganap na ang bilang at mahustong 3 araw, sa birheng pagkamatay sumulid na sa katawan, kaluluwa niyang mahal. Siyang ang pagkabuhay na ng Birheng Santa Maria, ang katawat kaluluwa ay iniakyat sa gloria ng apostoles na lahat na. At kanilang iniharap ang Birheng Inang mapalad, katuwa ay diliamak, pagpupuri walang likat ng Santissima Trinidad. Halos di magkarinigan, pagpupurit awitan, pagdiriwang buong korong ang lilikat. Doon sa langit na bayan. Tubong ng Asiya ng ikalawang persona,
niyakap ka pagkaraka, madlang puri sabihin pa ni Jesus sa Birheng Ina. Doon nga sa karurukan ng langit na kataas-tasan ay tagalang tuluklukan, inihanda tinilaan ng Diyos na pong mahal. Laan ito at talaga na upuan nga ni Maria at nang ngayon duming pinaluklok pagtaka sa tronong kaaya-aya. Doon nga pinarapdan ng lubos na katuwaan na pinalalo sa araw ng planetang buwan, kaniyang tunutungan. Ang ipinutong sa Birhen, 12 bituin, dikit na walang kahimbing, liwanag ay nagniningning. Aling mata ang titingin. Ang sabi at badya ni San Juan Evangelista sa pakaluylip bawat pagkakita ng putungan si Maria. Ay ano'y nagpaparamtan, ang Birhen ay maputungan, ang bituing makikinang sabihin ang katuwaan ng buong sangkalangitan. Ay nangusap doon nga at sinulat ng Santissima Trinidad ang madlang puring gawan sa Birhenin ng mapalad. Ang bati ng Diyos Ama, Aba, Anakong maganda, napaspos na kagrasya, sumunod at tumalima sa mga hiling kutpita. Yaong ikatlong persona ay ang bati kay Maria, pamahal kong esposa na iniro ko tuwina pa. Ilis na walang kapara. Magsibabad yaong tanang Herakias, tuwat di ama-ahama, aba sagradong marinag ng Santissima Trinidad. Ay ano na magaganap, puring bagay kay Maria, bili ng pagsasaya, tuwang walang makapara, nang sa langit at lahat na. Wala na po ibibilis. Doon ang hindi matulig ng katuwaang nasapit iyong mga serapines. Sukat makala at di masayod ng dila ang gayong pagkakatuwa, walang makahalimbawa dito sa balat ng lupa. Ngunit kaya natalastas ng mga tao't nahayag yaong mahal na pag-akyat, Asunsyon bagang mapalad niyong ina ng Mesiyas. Yung apostol na mahal na si Tomas ang pangalan,
Bukod nga ni siya lamang ang di nakakitang tunay. Sa birheng pagkamatay, ito naman ay talaga ng Diyos na poong Ama ng matando at makita ay mahayag sa lahat na ang asunsyon ni Maria. Nang si Tomas ay dumating sa bayan ng Jerusalem, hindi nakita ang birhen sapagkat nga lilibing ang katawang maluningning. Apostol na si Tomas, luhay baha ang katulad, kulang ang mawalan. Ang dibdib sa paghihirap ay aniya birheng mahal, laki niya't kamurahan, at hindi ka na tinatnan ang pag-alis mo't pagpanaw dito sa hamak na bayan. Ang batay na at nang kita'y makita sa malwalhating gloria. Inaliw siyang masakit ng ganitong pagsusulit. Huwag yun na paindayugin. Mailip gabit araw sa laking kapigatian, di makakain muntay man. Huwag na ninyo paintayukin, mabilis daw eh. Pinabuksan talaga ang libing ng birhengina. Ibig humalik sa paa. Nakararagan doon na yatinitan, nawala na nga sa Tama na yun, lalo nalilintikan eh. ang sabihin ng bangkay. Sapot ng bireng Maria, agad na niwala siya na umakyat na sa gloria ang katawang maligaya. Mabatid ni Tomas na nahahapis, umakyat na ang dibdib at tumingala sa langit. Ito ang ibig ng sulit. Salamat ng walang hangga, poot kol mahal na ina, kong apostol na mura, lubos ngayong umaasa sa iyong misericórdia. Dito sa hamak na bayan at ang aming nangangarap, sundin namin walang iwan ng tanang makasalanan. Ang binhing sadyang talaga ng aming mga doktrina, nganaw na't mamumunga sa puso at kaluluwa ng tanang anak ni Eva. Ito'y maipagsaysay agad nagiwa-hiwalay, apostoles na tanan ng agsiuwing dinaliban sa kani-kanilang bayan. Tuloy ipinahayag pa ng Diyos sa San Iglesia, ikatuwa't ipagadya sa gloria ng Birhen ta Maria. At nga tampatan ng tao'y gumaya naman, tayo ay kaawaan,
magpuri ng makayanan sa inang biring maalam. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aral ito at habilin ng Diyos na poon natin. Apat na letra'y basahin upang tayo'y patawarin sa salang nagawa natin. Ang unang letra'y Asunsyon, ere na may resurrection. Ang ikatlo'y adorasyon, Elena may limitasyon, aral sa tinampon. Magbalikwas ka't kumilos at isipin mong tibobos ang madlang awa ng Diyos. At kataksilan tuwina tumawag sa buong sinta sa Birheng Maria. At kaya nakakas may nang emperatriz tayong hamak na bulisi, kakalingaing masakit sa tanang mga panganib. Siya ang tunay na ina, batis ng misericordya, tumutulong, nag-aadya, kung tumawag kapag daka, sino mang taong may sala. Siyang haring totoo ang arka ng testamento at hudit na mananan na pumugot niyong ulo ni Olipernes na lilo. Inang kalinis-linisan, tinakamit kasalanan, siya ang ating daingan, ang tawagit gabit araw, nang tayo'y kaawaan. Maawat masaklolo sa sino mataling tao, siya'y batis na totoo, mangining yumuyuko ang tanang sang imperyo. Mistulang intersesora ng tanang anak ni Eva, kaya tayong nasasala, magbalikwas, magsisina, at paampon sa kaniya. Yamang tao ay binigyan ng Diyos na munting lugar, pinautang pa ng buhay tanang ating kasalanan, pagsisihat ikumpisan. Tayo ay magsamantala, magsisinang ating sala, dagdagan ng pinitensya, nang tayo ay makasama sa langit ng Birheng Ina. Yamang di natin malaman yaong oras na kailanman, pagdating ng kamatayan ay itangis bit araw, lahat
nating kasalanan. Kaya ang lalong magaling dito naman ay isipin ang madlang awa sa atin. Misteryong mga habilin ng Diyos na poon natin. Nayaong saktong madero sa kinamatay, Kristo dahil sa sala ng tao, patamaling totoo ng tanang mga Kristiyano. Yaong banderang pangwagi, marikit na estandarte, kinatatakutang dati at kusang dumuruhagi sa demonyong umaali. Kung sakaling mamatay na at inibing na nila, sa hukay ay isasama, kasangkapang lahat na ipinatay sa may sala. Kaya ginawang tibobos ng malupit na hayop, nilay ng di mabantog, naturang anak ng Diyos. Yaong pinatay sa krus. Ang pamagat nilang lubos, yaong ang templo ni Venus, kahunghangan ngang tibobos, ang mga taksil na loob, ang alipin ng demonyos. Mula noon naman hindi mangyaring madala ng sino mang piniyagan, doon ay may nagbabantay ng mga Hudyong sukaban. Sa awang di na magkano ng Diyos na masaklolo, ang mga lugar ay ito na bihag nga at tinalo ng haring si Constantino. Ano ngay nang makamtan niya o mga santong lugar, tuwang hindi lamang ni Constantino nang minsan emperador na binyagan. Sa kasi Santa Elena na may Constantine nung ina sa Jerusalem, nagsadya at ibig niyang makita, krus na itinubos sa sala. Ang nasa pita ng loob nitong reynang maalindog, ibig niyang mapanood ang mahal na Santa Cruz na sa ati isinako. Nang siya nga'y dumating sa bayan ng Jerusalem, pinaghanap niyang tambing, kahoy na walang kahambing, pinagtubusan sa atin. Ngunit hindi masumpungan at kung saan inilagay ng mga Hudyong hunghang, at sapagkat ang baunan kanilang pinatabunan. Ang naisipang maganda ng Maderatrice Elena, pinatapon lahat na ang mga idol
Tria, doon sa templo maskita. Iwasaki sinabog yaong simbahan ni Venus, ipinatibag ang bundok ng lumalim ay sumipot. Mahal na libing ni Jesus. Sa siping din baunan na mananakop sa tanan, doon naman sumpungan yaong kamahal-mahalan. Krus na kinatayan. Sampung tolot kasama, ngunit hindi mapagsiya ng tao at makilala ang krus ni Kristong Ama. Tatlong krus kung pagmasdan, iisa ang kahabaan at gayon din nga ang kapal, kaya hindi mapagbuhay ang kay Jesus na maalam. Kaya nga ang galing nitong reynang magsintay, sinagod niyang tabi, si Samaria ng buti. Jerusalem. Ano pat ang minaganda ng obispo ni Ele? Doon may isang senyora, tantong naghihalo na at papanaw ang hininga. Sa isang nilagay isilipin na may dama ang mga tatlong kusaturuan, sa dalaway walang tunay na nagbigay kagalingan. Ngunit ang krus ni Kristo na isinakop sa tao na siyang malapit kono, nakagaling na totoo sa naghihingalong tao. Parang magtataka ang tao ng Diyos poong Ama, doon sa abang senyora. At mayroon isang patay na ibabao na lamang, siniping nila naman sa krus ni Jesus na mahal. Ang patay agad na buhay. Doon na nga nakilala, nagpasino na ang lahat na ang krus na maligaya na isinakop sa sala ng ikalawang persona. Agad na ngang iginalang, pinuri at niluhuran, pasalamat na tunay nila sa poong may kapal. Dito sa tuwang kinamtan. Nagtalo at dinag sa loob ng mga biyasa na di mapagwari nila na kung anong kaoy baga. Yaong krus na maganda. Anang iba ay ulibo, palmaan ang ibang dokto, Sipres, ani, San Macario, ang ipinias yang totoo. Yaon ang kahoy na cedro. Kaoy nakatuwa-tuwa, ibinang ay bawang awa, ang linam na matang bisa, makapawit na kawala sa sakit ng taong madla. Kalahok din at kasama ang krus ng ating sala, apat na pakong maganda sa kamay, 10 sa paa ni Jesus na poong Ama. Tunay nga't hindi pahayag ng mga santos propetas na yaong pako ay 4, ang ibang bibihat pantas.
siyang nagsabit sumula. Lalong napakasak nito ang ina ni Constantino, batang pakong totoo na ipinako kay Kristo ng mga lilong Hudyo. At sapagkat nang makuha krus ni Jesus ng Emperatriz Elena ang mga pakong mahalaga na di nasira at di nag-iba. Himalang sukat pagtakhan sa mga pakong naturan ay naano man lamang sa gayong kahabang araw na ibinaon sa hukay. At ang mga pakong hayag na di masampu ang yestas ay kinalawang na lahat, kulang lamang ang mag-anas ay parang lupang matigas. Minahal nga ning totoo ng ina ni Constantino, ang pako ni Yesu Cristo, 10 ng sakro madero na isinakop sa tao. Ang nasa bayang karpetas na minamahal na lahat, kung ipagpesta ang tawag, Clavo Santos ang pamaga. Ang ikalawa sa bilang nitong pakong lubhang mahal na sa simbahan ng Milan ni San Carlos ang naglagay ng paroon at dumalaw. Ikatlong pakong maganda isilingaw at pagdaka ng Emperatriz Elena sa marikit na derema na buktong na anak niya. Ang wika ni San Ambrosio, pakong pati Kristo, tinatapong totoo ng ina ni Constantino sa dagat ng Adriatico. Dahil sa bagyong sumasal, halos ang bayay matunaw, kaya't itinapon naman yaong pakong lubang mahal, at nang siya'y magpahupa. Ang wika ng ilang doktos, pakong yaon ni Jesus, maitapon natapos sa tubig, di maubog. Himala ng poong Diyos. Ibinit ang nasa Paris na bayan, sa templo lubang mainam ni San Dionisyong Bana. At yaong pakong maganda na sasangkap sa diadema, Constantino una yaong iba ang nasa templo ng Roma. Kaya nga't ang katapatan na sino mang bininyagan, purit pasasalamatan ang Diyos ng poong mahal, nitong awa niyang tanan. Tayo ngayon'y dumalangin at tumawag tayong tambing sa Diyos, maawain at tayo ay ampunin at anumang hirap natin. Sa gawa ni Santa Elena, sa paghanap at pagkita, sa pagsasangkap na lahat na naisakop sa sala. At tinamang pagpilitan, tanang gawa ng kabanalan, manalangin, gabi't araw, nang tayo'y huwag maginsay.
sa daan ng katuwiran. Sama na inang Birhen, yamang siya'y mauwain ng tayo'y ipanalangin. Sa Diyos Apo naman. O Mariang masaklolo, ina ng Divino Verbo, ngayon po'y pakinggan mo itong pagtawag sa iyo. Naming salaring tao. Inang mahal ay iyong kaghihatian, sa makita mo't matingnan ng mahal na pagkamatay ni Jesus, anak mong tunay. Kami iyong idalangin kay Jesus, anak mong giliw, ng kaniyang patawarin ang sala at gawing linsil ng mga nagawa namin. Kapag ikaw'y nang hirang Birhen, kalinis-linisan ang humingi ng anuman, hindi ka pagkakaitan ni Jesus, anak mong mahal. Kaya pa Birheng Marilag, inang walang makatulad, magdalitak at mahabag, ipagtanggol kaming lahat sa mga dalita't hirap. Sa Diyos amang mahal, idalangin kami't bigyan ng pagsisiyang matibay tanang aming kasalanan at magandang kamatayan. At sa oras ng pagdating nitong kamatayan, kami po'y inyong dalawin, saklolohan at aliwin sa hirap na tiisin. Birheng kalinis-linisan ng di mahalan mo tima, ang salaman kay hayadan nitong buong sangtinakpan. At ang aming kaluluwa, kung kami mamatay na, ay kunit mo di pagsama at nang kami guminhawa sa malwatiting gloria. Walang pagsalang totoo, aniyay si Yesu Kristo, muling mananaog dito. Kaniyang hukuman ang buong sangkatauhan, ngunit hindi malalaman ni nomang banal na banal kung aling oras at araw. Kaya nga ati tinititik sa buong salmos ni David, itong araw kong sumapit, pawang magugulong pilit, ang lupa sampu ng langit. Kay Moises ay iabot Dilim na kapanglaw-panglaw, kidlat ay di mapagtantan, kulog ay ganyon, di naman na anaki magugunaw ang buong sangkatauhan.
Kung doon ay pag-aabot kay Mois na nitong utos, kayo ng katakot-takot na ipinakita ng Diyos. Doon sa Sinai na bundok. Doon nga ipagtatanghal sa buong sangsinukuban ang buong kapangyarihan at ganap na kabagsikan ng Diyos poong may kapal. Hindi na mababang loob ang ipakikita ito para ng unang manao iyong ipako sa krus ng mga lilong Diyos. Kundi matang nanlilisik at mukhang puno ng galit, saka ang hawak at bitbit nitong Diyos na mabagsik. Espadang namimilansi. Araw na ibig matupad ni Jesus Haring Mata, pagbawi sa mga sukap, galit niyang nag-aalab, lalong panahong inangat. Ano pat do'y wala na muntimang misericordya, at ang panawagan niya ang paghuhukom sa lahat na ng kaniyang pagkahustisya. At kung dumating na naman ang panahong takdang araw, sa langit at kalupaan, sa hangin at karagatan, may mga tandang lilitaw. Ang mga kometang ito ay makikitang totoo kung matatapos ang mundo, ano pat ang madlang tao parang magugulo. At ang samang maliwanag na mumulang dilimhamak, dugo ang siyang katulad. At ang bituing lahat na tala at madlang planeta ay kukulimling pagdaka, tuloy namang mag-iiba sa dating tahanan nila. Anaki nang mahululok sa lupa ang tanang astros tanat, ang malilap na hayop sabay ay magsisipaso. Pawang nangangasikungal ng tatlong talumbay-lumbay, tito'y pakitang tunay na mamagik kasiraan ng kanilang pagkabuhay. Sa dagat magsisibangon, matataas na daluyo, kaigtan-kaiglat ng ugong, ang lupa'y malilingato, halos tabunan ng lupa. Sa hangit mapapakinggan ang malaking kaingayan, ay parating magigitla ang katulad ay kabagay. Ehersitong nag-aaway. Kakatakot-takot sa takulog hablang makalak, titik ay mananambulat ang bundok at mga gubat, parang mag-aala. Magugulong di kawasa ang mga tao sa lupa, at lahat ay mamumutla, di mabibigkas ng tila, at mangangawalang
diwa. Di na mga kakatoto, bata't matanda sa mundo, ano pang at gulong-gulo, at kapwa ni Kristiyano, mga babakang. Nguni at ito'y hindi pa nasukat, ikabalisa ang lalong kagitla-gitla na mundo'y ko sumampot na. Yaong daong pala mara. Ang wika ng mga paham na nagsabi at nagsaysay ay yaong tribin idan siya raw panggagalingan nitong lilo at kaaway. Kung ito'y ipagbuntis na, mulang palad na ina ay parating magigitla at madla ang makikita. Nakatatakutan niya. Parating gugulat-gulat yaong inang pulang kalat at alapak na lalakarat kaya Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagpadya sa apokalipsis niya. Sa panahong unang-una, hayop na walang kapara. Doon na halimbawa kapangyarihang dakila itong malupit na diwa na siyang ipinaiwala ng ibing tao sa lupa. Ito'y pagkakalooban ng Diyos at kapasyahan, gumawa ng kabalalaghan at kaniyang makakamtan ang yaman sa karagatan. Ang kaniyang mga aral, masasama't di katwiran, madlang ugali, mahalay, ipagbantotok sa tanan. Siya'y ang Kristiyanong tunay. Ang kung sino mang sumalansang at sa kaniya'y muway tambing napaparus ng dusang nakakamatay para ng martir na tunay.
3 taon itong hayop na tutulungan ng Diyos, umaral ng likot buktot at saka naman sisipot. Si Elias at si Enoch. Kung matanto't maalaman ng Antikristong hulaan, yaong mga pangangaral ipararakip pagkuwan at agad pa pupugutan. At nang doon matalastas ng taong nagtimpaya, analikot pawang linsad ang pangangaral sa lahat ni Enoch at ni Elias. Maniniwalang totoo sa aral ng Antikristo, lalo na kung magmilagro, may sakit patay na tao, ay bubuhayin totoo. Santong Diyos na mataas, poot mo po'y paglubag sa aming iyong obihas at iyong mga alagad na pawang natitiwala. Bagaman at ipapatay ng dalawang mga banal, kung maging 4 na araw ay maguling mabubuhay sa Diyos na kalooban. Ito'y siyang isasaysay sa sulat na papaalaman ni San Miguel na matapang prinsipe sa kalangitan, ang pupugot sa bulaan. Ngunit pahihintulutan ng Diyos na katauhan, ang mundo'y bago matunaw ay hihinting makaraan ang 4 na araw. Ito kaya'y paghitulot sa atin ay nang magsisitibobot, tayo ay ibang loob. Sa malaking kataksilan natin at kapalaluan, dahilan sa kayamanan ay ang ibang mga hunghang di mag-iiba ng asal. Una nga kung ang tao ay hirap ng toto, ang loob niya sa bisyo,
ang wika nga ni San Pablo. Halos hindi matahimik, sandali may timaidlip, sa puso'y hindi mapaknit, tuwin ay lumilig. Kapalalo ang umaakit. Gumaganap ng ang araw, tadhana ng mayakapal, kadakay bibitawan ng puo at kagalitan, at arusang ibibigay. Kukulog naman at lilintik, kidlat na makakatulig, ang hangit bagyong mahilis at uugong na masakit. Yaong elementong tubig. Ang lupa'y maliligatong walang tahanan ng pagkahoy ay mga ibon tangis na ngahagulgol. Sidaksag Magmumula nga sa langit, ulan apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit. Sa mga taong bulisik. Ang toring at mga palasyo, bahay sadyang edipisyo, mga kalakhan sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. Lalong sukat ipangamba kung anong darating Iho sapat hinipan yaong pakapak na pupupukaw sa lahat. Ang anghel ay matatawag. Ito ang ipangungusap. Ang kalakasan ng boses, lalo na sa kulog tintik, sa lupang sampu sa langit, sa impyerno't sandaigdig. Ang tawag ay maririnig. At kahit mga walat man, buto natin sa katawan, mag-uuling magkapisan, ano pati magkukulang ng anumang kasangkapan. Doon na masusumpuan ang kaluluwa't katawan, ngunit yaong mga banal ng mga makasalanan, magpupuring walang humpay.
Dooy wala nang matanda at wala rin namang bata. Edad 33 nga ang tao ng tadlang madla nang nabubuhay sa lupa. Ang katawang mapapalad ng mga banal na lahat, ang bango'y hahalimuyak, ang mukha't magliliwanag, lalo sa araw ng ningas. Kasama ring mananaog ang lahat ng mga santos at siyang singtibobos niyong biyaya ni Jesus sa taong taksil na loob. Ano pati itong Mesiyas ay nagigit na sa lahat. Kasipingang inang liyag, tumutuntong yumayakap sa maputing alapaap. Yaong krus kung matignan ng taong makasalanan, agad pangingilabutan sa di pakikinabang, bungang kasarap-sarapan. Ngunit kaligaligaya'y katutuwang makita niyong banal na lahat na tunay na nagpepenitensya at tinangisan ang sala. At kung dumating na naman ang hukom na matapang sa balyeng paghuhukuman, mauupo kapag kuwan sa mahal niyang luklukan. Ang kasiping naman niya isang tono, ang handa na luluklukan ni Maria, oy di na abogada, ang lagay ng Birheng Ina. Kundi bagkus nganing saksi, aayo pat duruhagi sa mga taong tubanggi sa aral niya at sabi, at nasa niyang mabuti. Doon din naman sa kanan ni Jesus ay kaagapay 12 luklukan, talagang lilikmuan ng apostoles na tanan. At yaong 12 mga apostoles niya ay siyang lalong-lalo pa doon ay magpapasiya ng marahas na parusa. Ano pat ang tanang banal ay kanilang kinakana ng lilot makasalanan sa taga-impyernong bayan, sa kaliwa mapipisa. Kasama't hahalubilo ang madlang mga demonyo, santong Diyos, ano ito? Sino kaya't aling tao? Doon ang hindi manglumo. Doon ang mabubuksan ang libro ng kabanalan,
kasamaan, pawang mga pagpaluwal, lihim na ating inasal. Ang gawa ng taong lahat, lihim na di nahahayag, pawang sisiwalat, na anaki, nalilimbag, na nooy na nga susulat. Kahimat makasalanan, lubhang kahalay-halayan, to'y nangabubuhay kung mangagsising matibay, dooy mangagsisikinan. Ano pat usisain, doon ay sasaliksikin ang lahat ng gawa natin, mga wika at panimdim, kahit hayag man at lihim. Kung mausisan naman lahat nating kagagawan, alipalay hahatulan, mga santos at banal, ito ang siyang tuturan. Halina mga katoto na pinagpalang totoo ng Diyos Haring Ama ko, at ngayoy kaamtan ninyo ang tuwa sa paraiso. Halina atin yung kamtan ng langit na kataasan, luwalhating inailaan, Ama kong lubhang mahal, sa mga santos at banal. At kung ito ay may wika, si Jesus sa taong madla na kaniyang pinagpala ay lilingon namang bigla sa tanang nasa kaliwa. Galit na walang kaparang, mukha ay namumula ng atatakot makita, dalawang mata niya parang mabisang sentelya. Pagdakay ibubulalas, parusang kasindak-sindak sa harap ng taong lahat, si Jesus Haring mataas, ito ang ipangungusap. Mangagsilayo na kayo sa akin, sukabat lilo tampalasang mga tao, masuwaying totoo, malupit na walang tuto. Hayo natin inyong kaamtan, apoy sa impyernong bayan, sa inyo't sa tablong tanan, inihanda't inilaan, na magparating man saan. Sa laki ng dalang poot ng pangungusap ni Jesus, ang madagundong natunog, tantong kakila-kilabot, yaong boses na matao. Mabubuka alipala at tinutong ang lupa, lalamunin yaong madla, taong diablot masasama, mga malulupit na diwa. Dooy mga kakagatan, sila't mga gihilahan, ang madlang pagsusumpaan, hirap at kasakitan, walang katapus at hanggan. At kung magawa na ito ni Jesus sa mga lilo, yayakagin ng totoo ang mga banal na tao doon sa langit na reino. Laking tuwa at ligaya ng katawat kaluluwa, magpupurit magsasaya, dooy matatamo nila, luwalhating walang hanggan. Santong Diyos, ikaw nga ang tantong banal na lubha,
sa magaling magpagpala, magpabawit, magpaksiknga, sa lalong lilot masama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Santa Maria, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Espiritu Santo. Haralito at habilin ng Diyos na pon natin. Apat na letra'y basahin upang tayo'y patawarin sa salang nagawa natin. Ang unang letra'y Asunsyon, ere naman O mga Kristiyanong tanan, na mapagbantog na aral, mag-isip ka na't magnilay, loob nating salawahan, na mapabantog na aral. Mag-isip ka na't magnilay, loob nating salawahan, sa gawang di katuwiran. Talikdanan ang totoo, ang mga banal sa mundo, tumulat kay Jesucristo, nang tayo'y huwag mabuyo. Ang mga banal sa mundo, tumulat kay Jesucristo, nang tayo'y huwag mabuyo sa aral ng mga nilo. Ang ating mga katawan di sasalat mamamatay, gayon din ang dilang bagay, ginto't pilak kayamanan, di sasalat mamamatay, gayon din ang dilang bagay, ginto't pilak kayamanan, ang lahat ay
tutunaw. Ano at di pa magbawa, mga gawa mo't lahat na. Bakit di ka mabalisa sa loob na napalamaran? Mga gawa mong lahat na. Bakit di ka mabalisa? Loob na napalamaran sa gawang pagkakasala. Ano at di pa nalumbay ng iyong kung ang lalong mga banal nanginginig ang katawan, tayo ay di kilabutan. Kung ang lalong mga banal nanginginig ang katawan, kung ito'y magunam-gunam, o taong nakalilimot sa salay nakakatulog, pukawin ang inyong loob at isipin mong tibobos sa salay nakakatulog, pukawin ang inyong loob at isipin mong tibobos ang sa mundong pagkatapos. At kung di ka gumanito sa ababong ang aba mo, walang pagsalang totoo sa piliting darating mo. Sa abamong ang aba mo, walang pagsalang totoo sa pilitang darating mo. Hirap, sakit sa impyerno, samantalang oras pa, at maglaan kang maaga. Kung gumabit dumilim na, ay lalong maghihirap ka. At maaga, kung gumabit dumilim na, ay lalong maghihirap ka. Gumaway na ngapa-ngapa ang puso mo't iyong loob, iyong ialay sa Diyos.
Magsisikan at matakot nang marating mong tibobos. Iyong ialay sa Diyos. Magsisikan at matakot nang marating mong tibobos. Ang bayan ng Santa't Santos. At kung marating na naman ang langit na kapisanan, ay doon na makakamtan ang yamat kaganhiwahan. Ang langit na kapisanan ay doon na makakamtan ang yamat kaginhawahan ng Diyos poong may kapal. Magsitayo po tayong lahat para sa huling paalam. Page 91. Page 91 po, huling paalam. 91 po, huling paalam. 1016. Neve Santo, 1016, 1017. Page 91 po, huling paalam. Aniya ko'y paalam, kalapating minamahal, ina kong kinalulugdan, ito ng takdang araw. Kalapating minamahal, ina kong kinalulugdan, ito na ang takdang araw, sa Diyos na kalooban. Dumating na pong totoo, araw na hinihintay ko, ng pagsakop ko sa tao, magdalita ang ina ko. Araw na hinihintay ko, ng pagsakop ko sa tao, magdalita ang ina ko. Ako'y paalam sa inyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming maksalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman,
magpasawalang hanggan siya nawa. Mahal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Manatili pong nakatayo ang lahat para sa huling pagbabasbas. Magandang hapon po. Napakaganda po na naumpisan natin itong mga mahal na araw sa ating pagninilay. No? Hindi niyo po ako narinig. Sabi ko, maganda na naumpisahan natin itong mga mahal na araw sa ating pagninilay. No? Samantalang may oras pa, no? Maglaan na tayo ng maaga. Kasi pag inabutan tayo ng gabi, dilim, mahihirapan tayo. Napakaganda yung mga panghuli natin, no? Kaya ialay natin ang puso natin sa pamamagitan ng ating pagsisisi. Ito naman talaga po ang kailangan nating gawin sa mga araw na ito. Ang pag-aalay ng puso, pag-i-examine ng sarili, ang pagsisisi. At darating ang araw, makakamtan natin yung kayamanan na nakalaan sa atin, ang kaharian ng langit. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nabubuhay pa.